Okay, March na March, mga minamahal. Para may magse-celebrate ngayon. Okay, mga minamahal, ngayon pong umaga, gusto po nating batiin syempre lahat ng birthday celebrants ng March. Sa Bible po, sa biblical times, ano po, yung sa panahon ng Biblia, both Old and New Testament, di ba ang New Year natin sa Roman, January. Tama po, no? January. Tapos sa Chinese naman ay either February or January, sometime, ano po. Pero sa biblical po, especially sa Israel, yung March ay beginning. Yan ang beginning ng kanilang tinatawag pong religious year. Yan na po, religious year, mga minamahal. At ito po yung magtatapos ng September, October. So makita ninyo, 12 months yun, di ba? Yung 1 year. Pero magtataka po kayo, bilangin nyo yung March all the way to September, October. Sige, bilangin natin. So, March, April, that will be the first month. April, May, 6. Tama ba? Tama, no? April, kasi bilang na yan, April, May, June, July, August, September, October. So, 6 or 7 months, mga minamahal. Bakit ganun? Bakit ko sasabihin ito? Kasi special po ang buwan na ito. Hindi dahil lang sa birthday ni Mama Grace, ano po, birthday ng aking pong biological saka spiritual mother. Yung edad niya, sabi nga niya, bumabata, mga minamahal na po. Alam niyo ba na hindi sinungaling ang Biblia? Kung anong silbi na tayo po ay pumupunta pa sa simbahan, ano po, at mag-gather together, kundi pag-aralan na ang Bible. So we have to take every word sa Bible, mga minamahal. Alam niyo po, hindi lahat ito nasasagasaan. Marami mga bagay diyan na hindi na-discuss. Like for example, alam niyo ba, yun, alam niyo ba ang alin na ang youth pwedeng i-renew? Ulitin ko Hindi niyo po ba alam na may provision at coverage ang Holy Scriptures na pwedeng i-renew ang youth? Okay? Psalms 103 at saka Isaiah chapter 40. Now, marami sa atin, gusto natin yung Psalms 90. Yung Psalms 90 po kasi ay prayer ni Moses. Psalms 91 ay song ni Moses. So, dalawang Ayan, ulitin ka po, no? Total, word naman tayo ngayon, word of God. Di ba? Napakasarap naman na tayo'y makatuto ng salita ng Diyos. Amen? So, hindi lang po birthday celebrants yung babatiin natin. May mga graduate po sa atin sa college, kung di ako nagkakamali. Meron pong tayong nagniningning na abogado sa hinaharap. Saka, okay, in the person po ng anak ni Sister Cynthia, no? Si Sister Gold. Okay. Sister Golda. Ganda naman ang pangalan. Napakamamahalin Golda. Okay. At saka, ang anak din ni Sister Niza. Graduate din. Nurse ba? Nursing? Okay. So, yung anak din niya. Sino pa ba yung mga graduate? So, congratulations dun sa mga graduate po. God bless sa inyong bagong karera at profesyon. Praise the Lord. Mamaya na natin pakantahin yung bisita ni President Ferdinand Marcos. Nandun, no? Nakita niyo po, yung nakaputi doon, si President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ano po? Tapos yung babaeng nakatayo doon, hindi po si Maggie de la Riva yun. Ano ho? Kamukha lang. Kasi once upon a time, nauso yung ganong klaseng mga buhok. Noong dekada 60s, ganon ang mga buhok nila Susan Roses, Amalia Puentes, mga batang 60s. Sino ba yung mga batang 60s? Nakatis na makapal. Pilita Corrales. Ayan. Maggie de la Riva. Ganun po yung mga buhok nila nun. Okay. So, biruin nyo. Nakakadalawang Marcos na to. Akala ko magkaaway si Marcos at si Cory Aquino. Mga minamahal. Pero ang kumakanta doon si hindi, biro lang po. Kasi once upon a time back in the 80s, every time na nagko-commute po kami, kasi di ba 86, nagkaroon ng people power, Hindi naman tayo nagmamadali, dahil dito tayo kakain. Okay lang ba? Okay, yan So, papuntayin na ba natin dito yun siya? O
Pwede, pwede. Kasi sayang yung Centennial costume niya eh. Kaya medyo na late po ako eh. Oo. Kinuha ko pa po kay Pitoy Moreno yung ano niyan. Okay. Pwede ba natin tawagin yung Centennial. Si Madam Centennial. Ali ma. Ali kayo. Kasi once upon a time, nung time ni President Ramos, 1999, 2000, lahat ng mga government offices noon, nagkuhan sila. Ayan. Praise the Lord. Okay. Kwentuhan nyo nga po kami tungkol sa mga panahon ni ano. Ha? Okay. Bati muna kayo. Sige. Yun, no? Sayang eh. Ang ganda ng costume eh, no? Praise the Lord, oh. Yan na. Sige. Kayo muna. Ikaw, wala. Wala pa. Meron na ba? Game. Magandang umaga sa ating lahat. Magpapasalamat ako at andito kayo. Amen. Kita-kita muli tayo. At praise the Lord. Kasi dumadaos ako ng 1 taon na naman. Amen. Yung sabi ni brother, yung asawa ni Sister Cynthia, Mami, aabutin mo ng 100. Ako 87, sabing ganon. Ayun ang COVID natin. So praise the Lord. Mga minamahal, hindi ko rin inaasahan na darating ako sa edad ng ganyan, di ba? Kasi marami akong pinagdaanan na mahigpit, hanggang sakit, pero God has a plan and purpose. Amen? Siguro mga minamahal, naalala niyo yung suot ko. Centennial ito, mula nung kay President Ramos. Ito. Ngayon, sabi kong ganun, dapat itong isusuot ko, parang yung pinagdaanan ko, maalaala niyo. So, I praise and thanks God kasi noon kay President Ramos, alam niyo, every Friday, Centennial kami. Oo. Require yan. Kaya marami akong naipon na, kasi hindi lang iisa naman, hindi ba? Kakahiya. So, I praise and thanks God na na-preserve pa rin hanggang ngayon. Sabi ko, wala akong isusuot. Puro yung isusuot ko, yung lumang damit. Kasi hindi ako namimili dito. Wala. Pinagkitsagaan ko lang yung nung nasa ibang lugar ako, marami akong baro, pinagtitsagaan ko yon. Amen? So, I praise and thanks God. Mga minamahal, wala tayong lalapitan ngayon. Amen? Kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Smile lang. Di ba? Kasi nagpunta kami sa malayo, 6 hours ride, 4 days kami, February 5 days, so pagod na pagod kami, maraming bisita, pero sinisiran namin ng yung gawain natin, at saka sabi ko, huwag, lalo na yung mga kababata ko, sabi kong ganun, huwag niyo silang pabayaan, i-reach out niyo sila. Kailangan namin mga minamahal kaming bumabata ang comfort. Amen? Kaya huwag niyo kaming pababayaan. Amen? Hindi yung alagaan, just regards or comfort lang, smile, pagka nagkita tayo o kaya bisita tayo. Mga minamahal, mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayo makakalimutan. Ayun na nga, kinakailangan ako sa Manila na. So, sabi ko, pupunta ako dyan. Pero,
dito muna ako sa Iligan. Ano, so, matagal, alam niyo mga minamahal, iniwan ko ang, immigrant ko. Amen? Purposely for ministry. Mula nung iniwan ko, dito na ako sa Iligan. Ilang taon na ako dito, pero huwag kayong magsasawa. So, alam nyo, sabi kong gano'n, Lord, hanggang muling pagbabalik mo, sama-sama kami. At saka alam niyo mga minamahal, hindi lang pamilya ko ang pinag-prepare ko na pagdating ng ating Panginoon ay sama-sama natin tayo, walang maiiwan. Amen? Ang dinadaanan natin ngayon, mga minamahal, is very risky di ba? Dito na sa atin, pinag-aagawan na yung ating kwan, di ba? Ay hindi lang dito, iba-ibang bansa, gera na sila. Amen? So, praise the Lord mga minamahal. Keep going. No? Keep going. Never give up. Smile. Kaya sabi kong doon, sabi kong ganun, kahit yung na-meet namin yung sa 2 hours pang mahigit, nagkwentuhan, yung women's aglo. Grabe. Kakapagod din. So I praise and thanks God na napapalakas natin yung mga tao na sabi kong ganon, never give up, just keep your beautiful smile. Kasi kung naka-smile tayo, di ba? Maganda. Amen. Kung maganda tayo, bumabata. Amen. Aywan ko sa inyo kung tumatanda kayo, pero ako bumabata. Amen. Hindi ko tinatanggap, mga minamahal. Hindi ko tinatanggap. Kasi mahirap na di ba? Pero ewan ko sa inyo, huwag niyong tanggapin na kayo'y bumabata. Yung kababata ko dito, bumabata tayo. Naging baby tayo. Baby tayo. Tingnan mo yan. Noon mga minamahal, nung ako'y dalaga pa, di ba? Nakita ko yung retrato ko, maganda ako noon, di ba? Ayan ako nung bata pa ako. Kasi bumabata. Di ba? At saka marami akong activities noon, pagkatapos teka muna. Pinatayo mo ako dito Pagkatapos sabi kong ganun, alam niyo marami akong namimit ng mga government official, sila Marcos, sila unang-una kong namit doon si Magsaysay, President Magsaysay. Mabait yun, sobrang bait. Saka nagbibisita sa mga rural areas. Bait siya. Mababait naman sila, Pero nung si President Marcos, di ba, nung induction of the veterans officer of the World War II, ako ang nag-conduct ng national anthem. Na ginawa. May picture kami noon. That was me before. But now no more. Ay, Lord. So, alam niyo, ang trabaho ko noon, yan nga, siyempre, may pinag-aralan, na konti, siyempre, na-exercise ko din yun. Saka, pagkatapos, sa mga politicians, ay, naku, walang ginagawa yan. Lalo na yung tiyo ko sa San Carlos City. 20 years, mayors, ako ang panlaban. Kasi pag campaign,
andun ako, nag-i-entertain at kumakanta. No? So, praise the Lord. Okay ba? Word of God na. Anong gusto niya? Pasasalamat na lang. Amen. Pasasalamat sa Diyos at nakarating ako sa buhay na ito. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito, iyong binago. Ang dati kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa iyo, Diyos, na puno ang pag-asa, di ko maihayag taong pusong pasalamat. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Di ko maihayag taong pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo sa lahat ng araw. Pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong God bless you all. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Huwag muna kayong umalis. Lahat po ng birthday celebrants ng March, tinatawagan ko na po dito, ipagdasal ko na po. Lahat ng birthday celebrant ng March, lahat ng sino may mga birthday celebrant ng March, meron si Attorney Golda, pwede pa ka dito kasi graduate, saka yung nurse natin, si Eliza. Hali. Okay. Pag-pray namin kayo, March. Kung may kinasal ba ng buwan ng March? Meron bang kinasal ng buwan ng March? Birthday celebrant ng March. Mga kwan, yan na po. March na dito. March, forward, march. Birthday? Wedding. Birthday and wedding. Okay. So mga minamahal, pag may mga pangangailangan kayo ng mga serbisyo ng mga nurses, may mga nurses dito. Ito, dalawa. Si Sister Aniza, birthday. Wedding. Okay, wedding. Yun. Hali, dito sister, harap kayo doon. Oo, para makita nila mga Naku, puro mga beauty queen ito. Praise the Lord. Okay. Sige po, extend natin yung hali, dito. Cantero firm. Kung may mga wedding. May mga wedding na. Praise the Lord. Just in case po may mga legal services, ito po Praise the Lord. Ayan. Okay. Siyempre, magbabar exam pa yan. I-pray natin na magiging nasa pinaka-top Amen ba? Praise the Lord. Okay. Tapos na, pasado na siya. Pasado na yan. In Jesus' name. Ang gaganda na itsura nyo. Summer na summer. Praise the Lord. Sige, pray po natin sila dito. Ay, maulaw-ulaw. Ang gaganda ninyo Praise God. Sige, pray natin sila Most gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, nagpapasalamat po kami. What a wonderful month, this month of March. Napakagandang buwan, Panginoon. May mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Salamat, Lord, sa mga birthday celebrants sa buwan ng March. Alam ko po, Lord, na napakaganda ng buwan na ito dahil this marks the end of the winter cold, Panginoon, season at pagpasok ng new life, spring. So, Father, I pray, Lord Jesus, na new hope, new strength, everything i-renew nyo sa lahat na magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan.
Lord, ang kanilang spiritual passion, ang commitment nila sa inyo, lalong tataas. At hindi lang yon, pati ang kalusugan nila, kalakasan, tataas din. Salamat, Lord. The best ibigay ninyo sa mga nagsa-celebrate ng March. Ganon din, Lord, sa mga wedding anniversaries. Maraming salamat sa mga kinasal din itong panahon ng spring na ito. I pray na magpatuloy, i-bless nyo ang mga mag-asawa, ang mga anak, at ang kanilang pamilya, pati na rin ang kabuhayan. Thank you, Father, na nandiyan po ang blessing ninyo sa mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversaries. Salamat din, meron kaming Panginoong mga graduate sa college, Lord. At I pray, dinideclare namin ang pinakamataas na blessing sa kanilang mga bagong karir at propesyon. Lord, habang ipapractice nila ito, meron pong sa batas, sa abogasya, meron po sa nursing. I pray, Lord God, na ang biyaya ninyo maging mayaman sa kanila. Ito po ang declaration namin. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. God bless mga happy sa tanan. Congrats sa mga graduate. Happy birthday sa mga birthday celebrants. At congratulations din doon sa mga wedding anniversaries. Okay. Ayun, happy na birthday pa. Sa'yo ang pagkain. Kami ang kakain. Happy. Di ba may ka na happy birthday? Okay. So sige na po. Sa Word of God na po tayo. Praise the Lord. Kanina, sinabi po natin, bago po yung word, mag-pray tayo. Father in heaven, Lord, I pray na dire-diretso na po ang pulong, ang wali, Lord God. Even, Lord, kami ay nakaredy na makinig, maminaw sa imong mga pulong, O Ginoo. I pray, God, na panalanginan mo kaming tanan, O God, sa strength, sa anointing ng Santong Espiritu, ng Holy Spirit. Maraming salamat, Lord, that your word cannot return to you void. Every word ay living seed na itatanim nyo sa iyong mga puso, and let it grow, Panginoon, na ito po magdudulot ng mga supernatural divine fruits of the Spirit sa buhay namin. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng amen and amen. So I guess we're all set to receive. Mamaya po yung continuation ng mga kwento ni Mama Grace, medyo naglagay lang ko ng konting preno kasi po talagang pa magkwento po yan. Babalik po tayo sa 1960s, 70s, 80s, 90s. So I think ang testimony niya, ang coverage ay 50 years. Okay? Ano ba yung sinasabi nyo? Ha? Oh, praise the Lord. Picture ni Mami Grace. Malakas kasi hangin dyan. Oo. Sige, tabi nyo muna. Mag-Word of God muna tayo. Mga minamahal, sabi po sa Matthew chapter 24, kilala yung 24th chapter ng Matthew tungkol sa coming ni Christ. Tama po ba? The blessed hope. Ang muling pagbabalik ni Lord Jesus. Lagi na lang natin pinag-uusapan ito. Wow! Alam niyo ba ang pinaka-latest, mga minamahal? Ang sabi ng Chinese Premier na si Mr. President Xi Jinping, it's about time na daw ng military activity sa West Philippine Sea. They don't call it West Philippine Sea. They just call it South China Sea. Okay. So, alam ba ang totoo? Well, nagising kasi talaga ako. Yun ang nakalagay sa mapa, no? Pero nakikita po natin, even yung mga analysts ay nagsasabi po na hindi siya bumababa, kundi tumitindi ang tensyon doon po sa parting yon ng dagat. Ano po? And in fairness, medyo malayo-layo ang Mindanao doon. Pero Pilipinas pa rin tayo. So I pray na hindi po talaga matuloy ang conflict na yan. I pray na the Lord will intervene. Kasi po, kahit kita natin ang mga nangyayari sa camera, grabe pa rin to the max ang denial, binabaliktad nila ang istorya. Tama po. Yes or no? Napapanood naman ninyo, di ba? Tayo yung binangga, tayo yung hinarang, yung mga tauhan natin, yung mga sinaktan, pero ang pagpapaabot nila ng narrative sa buong mundo is tayo daw yung bully. Ano po, mga minamahal. So, okay, how many times ko na po na-share sa inyo that will be that will come to pass dahil back in 1987, the Lord already showed me a vision. Napakita na po ni Lord sa akin yun na magkakaroon ng ganong conflict prior to the return of Christ. Sino po yung nakadinig ng mga testimonies ko? 1987, 1992, dalawa po magkasunod yun
Pinakita po yun. And it was many years ago, mga minamahal. So, wala lang tayo magpanik, no? Pray lang talaga. Ang solusyon sa lahat ng problema ngayon ay prayer. Amen? Nagdadamihan ang inaatake sa puso. Oh! Grabe. Either sakit sa puso or stroke. Mga minamahal, please, keep your blood sugar levels and your blood pressure regulated. Tama po ba? Hello? Mainit po ang panahon natin ngayon. Hindi po normal. Minsan nakakaisip ako kung tayo ba ay natural kaya itong init na ito o sinasadya artificially ng mga higanting satellites sa orbit na tayo po'y binobombard ng mga microwave. Mga minamahal, you know what microwave is? Di ba? That's possible. March pa lamang po, marami na pong dam sa Luzon ang bumaba na ang level. At hindi pa po dumarating ang buwan ng Abril at Mayo at June. Sabi nila may ulan-ulan na, pero nagkamali yata ang Weather Bureau dahil sabi nila La Nina daw, pero lalong tumindi ang El Nino itong year na to. In fact, may mga state of calamity na po sa Visayas, mga minamahal. Ano ho? Pati sa Zamboanga. Kahapon, kagabi. Sa nakagigimbal na balita, dahil habang natutuyo ang mga ilog natin sa Pilipinas at ang mga dams at ang mga lupa, ang mga disyerto naman sa Middle East ay rumaragas ang baha. Ang Libya po ay halos lumubog. Paano nangyari yun? Habang ang Libya ay binabaha, ang ilog Euphrates naman ay natutuyo. So, ang dami pong mga pangyayari. Those are signs. Yun po yung mga pirma ng kamay ng langit na nagsasabing hindi na normal ang takbo ng mundo natin. Sinabi po ni Lord Jesus Christ yan. Marami mga minamahal, at minsan siguro tayo po ay nakakaramdam na rin na para bang ano ba yung coming ni Christ, taas-taas na delay, darating pa ba? Mga minamahal, ganun naman inisip natin. Pero sinabi po ng Panginoon, magkakaroon talaga ng delay. Klaro naman sa istorya niya na magkakaroon po ng delay. And both wise and foolish, parehong makakatulog. Tama po ba? Hindi po sinabi na yung mga foolish lang yung makakatulog. Pakicheck nga. Sa Matthew 25:5 pala, ayan o. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. So, ibig sabihin po, regardless kung ano man tayo doon, tayo ba yung wise o tayo yung foolish, yung all 10 nakatulog. Dahil nga sa tindi ng pagkakadelay. Hindi na po oras ng kasalan ang hating gabi. Sa Israel, ang kasalan ay ginagawa nila kadalasan either new moon or full moon. Mga minamahal. Basta, it's always lunar. Either the new moon or the full moon, yun po ang ginagawa nilang gabi ng kasalan. Now, ang kasalan pong yan, bakit may mga ilawan? Kasi po, yan po ay during the first watch. Ano yung first watch, Pastor Roderick? 6, 7, 8, no later than 9. Basta 6, yun po, 6 p.m. Kadalasan. Ano po? Saan mo una-una makikita na may kinasal ng gabi? Sino nga ba ang popular na kinakasal ng gabi na maalala ninyo sa Old Testament? Walang iba kundi si Israel, si Jacob. Ilang beses nakasal? 2 beses. Unang kasal, hindi niya nakilala kung sino yung kanyang pinakasalan. Tama po ba? 7 years, wala kasi siyang pambayad sa dowry. Middle East ay dowry system. Wala naman siyang nadala. Naalala po ba ninyo nung siya po ay he fled for his life? Dahil nga sa nangyari na pang-agaw niya o pag-agaw niya ng blessing ng kanyang kapatid, which was, mga minamahal, consented, at sabihin natin, ang may kagagawan talaga ay yung nanay. Di ba? Yung nanay niya may gawa yung asawa ni Isaac, si Rebecca, para ma-transfer ang blessing. Everyone say blessing. Come on. Say it again. Again. Sino ang gusto ma-bless? Maraming gusto ng blessing. Tama po ba? Praise the Lord. Pero, wala masyadong sermon akong nadinig. So far, wala akong masyadong sermon na nadinig. Hindi ko sinasabing wala, pero sinasabi ko lang walang masyadong nagdi-discuss
na ang susi pala ng blessing, result na lang pala yon, depende sa ating position. How? What do you mean position? Hindi sinasabi ito, birthright. Hello, everyone say birthright. Say it again. Okay? Alam niyo ba, to enjoy abundance, blessing ng Panginoon, one must understand his or her birthright. It's a position. At bakit nawala ang blessing? Sinisi natin si Jacob, sinisi natin si Rebecca. Pero hindi paliwanag ng marami na bago natin sisihin si Rebecca at sisihin si Jacob, ang unang nagkonsinti na ipagpalit ang birthright niya ay walang iba kundi mismo si Esau. Amen? Kaya nga pag nag-discuss ka ng abundance or prosperity, and some people, alam niyo bago tayo dalhin dyan, I'm not really asking for wealth, I'm asking for wisdom. I'm asking God for wisdom. Everybody say wisdom. Okay, ang hinihingi ko po sa Panginoon ay wisdom kasi po, kahit pa sabihin nyo 5 million, 50 million o kahit pa half billion yan, kung foolish naman po tayo, pwede pong mawala yan by and by. So, by and by, bye-bye. Ano po? Sa mga panahon natin ngayon na everything ay uncertain, pag walang tamang pag-iisip, walang tamang asal sa paghawak, sa pag-manage ng mga finances, pwede pong mawala yan. But you can start with a 5,000 mga minamahal capital, and because you are very clever, cunning, wise, crafty, nandun na. Para na ako naging thesaurus dito. Ano po? Madiskarte ka. Discreet. Your 5,000 ay pwede pong mauwi na later on, by and by patience and sabihin natin determination, kayo po ay magiging yung 5,000 na yan, maging 5 million yan. Amen po. So makita po natin yung pagkakaiba. Amen ba? Praise the Lord. So sino ang smart at wise dun sa dalawa? Some people, they don't wanna discuss this. Pero ang topic ko po kasi ngayong umaga is gospel and kingdom. Ever say gospel? Kingdom. Bakit ka nauwi sa prosperity? Ba't ka nauwi sa ganyan? Kasi po, sinabi po ni Lord Jesus na marami pong mga pangit at hindi magaganda. Yun na nga yun eh. Pangit. Ano yung ibig sabihin ng pangit? Hindi magaganda. Hindi natin mga magugustuhan. Hindi pabor sa ginhawa ng tao ang mga mangyayari sa lupa sa mga huling araw. Sinabi sa Daniel 12 na yung panahon ng paghihirap ay hindi pa nangyari before dun lang mangyayari. Tingnan niyo po yung sinabi ni Gabriel, the angel Gabriel was sharing a revelation to the prophet Daniel. Sinabi niya, that time shall Michael stand up, the great prince, yung pinakamalakas na archangel na tumatayo para sa bayang Israel, at pagtindig niya, titindig siya, praise the Lord, tatayo siya. Ibig sabihin, hindi na din makaya ng mga holy principalities, hello? Hindi na rin nila makaya at matiis yung nangyayari sa elect. Wala naman imen doon. Ha? Hindi nila makaya. Sino yung pinakamalakas sa kanila na principality? Aba, patron ng iligan niya na. Dalawa lang naman ang pwedeng paglagyan yan, di ba? Pag madasalin ka, nasa altar yan. Pero kung masayahin ka, nasa mesa yan. At bumabaliktad pa minsan. Nakita ko po, yung pinakamagaang na version niya ay serbesa. At ang pinakamatapang na version niya ay Hinebra. Okay ba? Sa ditang Kastila, no? Hindi ko na i-Englishin. Serbesa. Okay yan, mahaba-haba yan. Okay? And then yung Hinebra naman. Sino ang bida? Sino nasa ibabaw? Doon sa picture. San Miguel, sino nasa ilalim? Satanas, di ba? May warning na yung bote. Sinong gusto bida si San Miguel? Oh, wala nag-amen. Sinong gusto bida si Satanas? Dalawa lang yung tanong ko. Sinong gusto nyo nasa taas? Si San Miguel o si Satanas? Si San Miguel. Pwede.
May warning na yung gumagawa. Basta panatiliin yung nakatayo yung bote. So parang sabi niya na parang laging bida si San Miguel, kinakailangan ng Ginebra, lagi lang nakatayo. Eh ang problema, pag nakakupo na tayo sa mesa, dumadapa, bumabalentong na yung bote. Tama po ba? Pag yun po tumaob, bottoms up, panalo na yung nasa ilalim. Amen? Ibig sabihin, huwag nyo na lang galawin. Para laging bida, nakaganon. Dahil pag tinaob natin yan, tak-tak pa more, yun nakaganon, yun ay nasa ibabaw. Mga minamahal, ano? Anyway, sana naman meron tayong komisyon nito sa Latondenya, ano? Okay, sige, baka sabihin na nagpo-promote tayo. Mga minamahal. Okay, meron naman pong pangontra dyan. Meron naman mas mabuting version, yung kape. Di ba? May kape din naman yan. Pero kung gusto niyo maging biblical, punta kayo kay Sister Susan. Dalawang Susan magkatabi, ha? Wow. Praise the Lord, ha? Oh, grabe. Susan na, Susan pa. Oh, kay Susan tayo. This is the season of the Susans, ha? Okay. Anyways, kung gusto niyo ang kape na matino-tino, punta po kayo dito kay Sister Susan Damandaman. Kasi nandoon, yung pangalan ng kape niya ay biblical, Hebrew. Yun ang original na language ng Biblia, Hebrew. Okay. Masarap inumin eh. May mga maliliit na pag matagal yung chia seeds. Di ba? Dinagdagan niya ng chia seeds eh. Ha? Nag-i-enjoy ako para maliliit na sago. Pero pag naubos ko yun, tinatawag kagad ako ng white throne, mga minamahal, ano? Sabi ko, napakagandang kape. Maniwala po kayo. Puntahan nyo yan, okay? Tatayo si Michael sa mga araw na yon. Bakit to? That great prince, for the elect's sake. Kasi, sabi po dito, there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation. Magkakaroon ng matinding kaguluhan sa ibabaw ng lupa na hindi pa nangyari simula na nagkaroon ng mga bansa sa lupa. Uy, grabe po yan, ha? Even to that same time, and at that time, your people yan, nakita niyo po, your people, sa original po niyan ay nagmamatch sa Matthew 24. Alam niyo po kung anong same Hebrew, actually this is Aramaic na eh. Ano po kasi ito po ay sinulat ng exile na sila. So we're not talking of Phoenician Hebrew here, we're talking of Aramaic na po dito. Ano po? Hebrew. So ang ginamit po dito sa Daniel 12 at saka sa Matthew 24, nagmamatch. Yung thy people means elect. Everyone say elect, come on. Wow, ha? Ano yung elect? Elect means mga tinawag, pinili, sineperate, pinabanal ng Diyos. Kaya except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. It's a mga minamahal, sabihin natin na comfort and a great joy to hear coming from an angel and from the Messiah himself na kayo magalala. God's eyes ay nakatutok sa kanyang mga chosen ones. Amen? Praise the Lord. For the elect's sake, iniisip namin kayo, tatayo si Michael, there will be a heavenly reinforcement involved. Meron pong makalangit na back up lahat ng elect. Amen po? Okay, tandaan niyo po, meron po kayong back up, a divine back up. May military po na nasa likuran ng mga anak ng Diyos. Anong military yan? Mga minamahal, military po ng langit. Ano yung sinabi ni Prophet Elisha Pate doon sa kanyang servant? Ang dami nila, napapaligiran na, Amo, Panginoon, dadalawa na lang tayo dito, hindi ba tayo alis? Sabi po. Sabi ni Elisha, huwag kang matatakot sa dami niyang mga yan. Sapagkat higit na mas marami ang kasama natin kesa sila.
At tinitignan po ng servant, nasaan? Wala naman akong nakikita. Alam niyo po ba yung story nun ni Prophet Elisha? When at the city in Dothan, I guess, it was a certain city in Samaria, na sila po ay iniwan na lang sila dahil nga punong-puno na ng kalaban. Nagtakbuhan na yung mga kasama nila dun sa syudad na yon. And when the servant of God, or the man of God, arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, "Alas, my master, what shall we do?" Ayun, nakita po ninyo. And he answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." Amen po. Kung makikita po natin ngayon, we're not just talking of invaders, foreign armies. We're talking of even mga demonic forces coming against God's people. But the angel of the Lord, Gabriel, Michael, and the King of Angels himself, Jesus Christ, ay nagsabing, "Do not fear, my divine backup." There's a promise of divine backup. Kada alis natin, bago tayo matulog, pag wala kayong ginagawa, lagi nating kondisyon yung isip natin, God, the Lord, Father God, and His angels are watching over me. Amen. Praise the Lord. Okay, klaro na po ba? And Elisha prayed and said, "Lord, I pray that you open his eyes that he may see." Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw, and behold, the mountain. Biruin niyo po, yung syudad lang ay napapiligiran ng army. Syrian army, no? Yung syudad na kinaroroonan ni Prophet Elisha. Pero nung binuksan ni Lord ang spiritual vision, sino kaya ito? Could it be na ito si Gehazi? Kasi servant niya, no? Sabi niya, this must be Gehazi. At nung binuksan ni Lord yung mata nung kabataan na yon, nakita niya na ang buong bundok, alin na malaki, syudad o bundok? Na mas malaki ang bundok. Ang buong bundok ay napupunuan ng mga kabayo at ng mga karwahe ng apoy na nakapaikot kay Prophet Elisha. Amen. They have the same protection from the Lord. So sinabi ni Lord Jesus, sa kabila ng mga maraming hindi magagandang mangyayari, sinabi po niya na those are just the beginning of sorrows. Lahat ng mangyayari sa planet Earth will be the sorrows of men. Hindi mo maganda yung word na sorrow, Speaking of sorrow, nakikiramay po ang buong church mamayang gabi. I'll try. Kasi biglaan yata kahapon. Kaya sabi ko nga medyo i-check nyo po yung mga blood sugar ninyo in Jesus name. Sana laging normal. Kasi po kadalasan pag may problema yung blood sugar, damay-damay na po. Kasi diabetes talaga ay number 1 po na diabetes talaga. Sasabihin ko sa inyo, number 1 po na sakit ng ulo. Bakit? Maraming sinisira na organ ng katawan. Magiging prone yung tao sa sakit sa puso, sa ibang complication ng ibang organs, magkakaroon ka ng peripheral neuropathy, sirain yung nervous system mo, sirain yung puso mo, sirain din yung kidney. Yan ang mga sinisira ng sweet for my sweet, sugar for my honey. Yan, di ba naalala po ninyo? So, hindi lahat ng matamis. Naalala ko sa Bible yung mga mapapait dito at maasim, yun pa ang naging gamot. At kung ano yung matatamis, yun pa yung naging poison. Grabe, no? So, please, yun lang. Sabi ko, hinay-hinay lang po, hinay-hinay lang sa lahat. Summer, mainit. Huwag kayong magbabad sa araw kung hindi kinakailangan. I pray na the Lord will preserve His people. Nakikiramay po tayo sa ama na yumao sa pamilya ni Jason. So, most likely, baka mamaya, mapakabisita po ako doon sa makapag-start ng service. Then the rest, paubaya ako sa kasi I have to leave for Manila naman for anniversary. Yun nga minsan na maiisip po ninyo kung pwede lang i-schedule yung kamatayan ng tao. Minsan magagalit sa akin yung ibang tao na bakit pag may namamatay wala si pastor, nauna po yung ticket ko Praise the Lord. Meron isang dating kapatiran na nagalit talaga siya. Umalis na nga dito sa simbahan dahil hindi ko naman sinasadya yung pagkamatay ng kabiyak niya. Wala naman ako dito. Mga minamahal, nung lilipad naman ako dito,
Nagsabi naman si PRRD na magla-lockdown na. So, mga minamahal, ang kamatayan, hindi natin ini-schedule. Pwede ba? Pwede ko ba i-schedule? Kung ibigay na sa akin ni Lord ang power na mag-schedule ng kamatayan, sabihan niyo po ako, i-schedule ko po, mga minamahal. Sisiguraduhin ko na nandito ako. Huwag ka munang mamatay hanggat hindi ako nakabalik. Okay? Praise the Lord. Okay. So, nakikiramay po tayo. Nakikiramay po tayo sa mga pumanaw. Alright, balik tayo. Mark 1. Simula po ngayon. Wow, simula ngayon. Nagsisimula na po ako. Simula ngayon. Simula. Na ang i-discuss ko is the Gospel of Mark. Dahil sinabi ni Christ, sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari, ang mabuting balita ng kaharian ay dadalhin sa iba't ibang lupalop ng daigdig sa mga bansa. Amen? Sino yung mga nag-i-evangelize pa? God bless you. Nag-amen. Pero pastor, no. Kung hindi nyo kaya mag-share, mag-invite. Dalawa po ang evangelism. Evangelism, kung mayroon kang talagang pagkabibo na mag-share, may tiyaga at may zeal ka na mag-share, then share. Don't talk about religion. Please. Don't discuss religion. Just talk on the love of God. Pag sinabi, pero itong religion na to, sabihin nyo na lang po, because of God's love and because I'm a son or a child of God, I respect. Hindi ako nandito para magbigay ng religion o mag-talk about religion. Nandito ako to share God's love. Okay, so evangelism is as simple as this, SGL. Alam niyo po ba? Effective po once upon a time noong 1970s, 1980s. Bakit pumutok ang revival sa Metro Manila noong time namin? Simple lang po. All wrapped in 3 words. Share God's love. Amen. Madali ba? Madali? Madali ba mag-share ng love of God? Don't talk on judgment. Marami na sila nakikita niyan sa TV. Amen? Hello? Now, kung hindi naman po kaya mag-share, then invite. Ganun lang. Come and see. Ganun lang, oh. Karamihan nga dito sa Bible, puro come and see. Alright. So, mga minamahal, sabi sa Mark 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ. Bakit ba yun? Kanina sabi ko, gospel and kingdom. Alam niyo po, pag sinabing archangel, ito kasi, masanay tayo sa pagtanggap ng mga entities sa Bible sa, sabihin natin po, more ancient or yung sa age of antiquity. Pangit man sabihin more primitive, no? Sabihin natin, more ang pagtanggap natin sa mga entities sa Biblia o ganon. Archangel, archdevils, archdemon. Pero how many kaya ang pwedeng makita ang mga bagay na ito in form of tinatawag pong archetypes? Sister Faith, pakicheck mo nga kung ano ibig sabihin ng word na archetype. May ano na po? Archetype. Yung normal na tao, pag nakwentuhan mo ng kwento, kasi nung unang panahon, pag may mga truths na gusto nilang i-relate sa tao, hindi nila sinasabi diretso in plain, crystal clear, simple. Even si Lord Jesus ay gumamit ng figures of speech, parables. So, depende ka, archetype is a recurrent symbol or motif in literature, art, or mythology. An original that has been imitated. The archetype of faith is Abraham. Yan, nakita niyo po. Similar. Typification, type, prototype, representative, stereotype, original. Okay, what? Okay, para mas madali na lang, gamitin na lang po natin ang word na icon. Or kung kayo may mga Facebook, avatar. Tama ba? Sino may mga avatar dito? Ayaw maglagay ng paskil ng diretso yung mukha nila, gumagamit ng avatars. Diba? Avatar? Or icon. Something to symbolize. Ayun po, icon, avatar, type, prototype, representative.
Okay? So it's a symbol, mga minamahal. Now, both dito, local, sa Pilipinas, pre-Hispanic pa. Sino ba yung mga mahilig sa history dito? Panahon pa ng mga sinaunang ninuno natin. Ano po? Makikita ninyo ang mga kwento, mahilig sila sa mga kwento. Puro kwento. Ang Biblia, most ng Biblia ay kwento. Lahat ng religion ang may aral, pero karamihan, malaking porsyento, kwento. Bakit? Normal na tao, mga minamahal, pag hindi pa nag-level up ang spiritual discernment, tinitake natin yung mga bagay sa kwento na para bang super literal at historically accurate. Pero doon tayo magkakaproblema. If you're gonna take everything historically and literal, yung accuracy at precision, malilintikan po tayo sa mga scientists, historians, etc. etc. So, paano? Ibig sabihin, pag hindi pumasa sa historical accuracy, hindi na totoo. Well, lahat po yan, ang mga Hindu ay may tinatawag pong Vedas, Puranas, Sanskrit. Yung Muslim ay may Quran. Di ba ho? Ang mga Hudyo ay may mga Tanakh. At tayo naman Christians ay the Holy Bible. So how will you ito, Michael Gabriel. So ang tingin kaagad natin, boom! Malalaking angel, ano po? Posible po, hindi ko sinasabing imposible, posibleng-posible na totoong malalaking higanting anghel po ito. Pero hindi masyado napipick up ng marami yung nire-represent ng mga archetypes na to. Tinatawag po dito ay heavenly powers. Everyone say heavenly? Say it again. Heavenly, come on, heavenly powers. Say it again. Say it again. Besides using the name Michael and Gabriel and all those angels, may sinabi ba talaga na ang mga Christians na nag-grow in the Spirit ay makakatikim at mababaka pa ng heavenly powers? Meron ba, Sister Faith? Yes. Hebrews chapter 6. For it is impossible. Sabi po doon, kung di ako nagkakamali, kung natikman mo na ang mabuting salita ng Diyos, imposible kung talagang totoong yung tao natikman. Hebrews yan eh. I guess the right word is, for it is impossible for those who were once enlightened. Gusto ko kayo ang bumasa? Kita mo? Imposible daw eh. Yung totoo talaga na may experience sa Diyos. Basa. 1, 2, 3, sabay-sabay. Go! Okay. Sige pa. And there, powers, heavenly gift, partakers of the Holy Ghost, tasted of the good word of God and the powers of the world to come. So, pinipresent sila sa atin in form ng archetype. Michael is what? Michael is the pinakapuno, pinakamalakas na angel, lahat na panlaban. Ano ba ibig sabihin ng pangalan ng Michael? Who is like God. Who is my equal? Basta may kalaban ng Diyos, may naghahamon sa Diyos, yan na. Basta meron pong kumalaban sa Diyos, si Michael kaagad ang katapat. Ayun, no? Ano ba nire-represent niya? Mga minamahal, well, gusto po malaman. Marami akong nadidinig na si Satan daw, worship. But I don't think si Satan, well, maybe, once upon a time, si Satanas o yung Lucifer na tinatawag ay mahilig sa worship. Pero kung ako po, ang tatanungin ninyo, ang pinaka-ulo ng worship ay walang iba kundi sino? Ulo. Sino ang pinaka-ulo ng worship? Sige, side A, side B. Team A. Sino ang ulo ng worship? Lucifer? Wrong answer. Sino? Michael? Wrong answer. Sino ang ulo? The Holy Spirit. Sino ang heart? I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you.
Jesus is the heart of worship, but the head of worship is the Holy Spirit. You cannot worship without the Holy Spirit. Yung Holy Spirit po ang nagdadala kung bakit you need an anointing. Kailangan ng anointing para maka-worship ng mataas. Si David ay icon ng worship. Lahat po na may anointing ay nakaka-worship ng maganda. Amen po? Hello? How do we worship the Father? Worship Him in spirit and in truth. Tama po ba? So it's the Holy Spirit. Pero ang puso ay si Jesus Christ. You know. And so, ano nangyari, Pastor Roderick? Can I now, instead of just magnifying one entity, gagawa ka ng altar kay San Miguel, gagawa tayo ng altar kay San Gabriel, at lagyan na natin lahat ng altar. San Rafael, San Uriel, di ba? San Simon, Santa Mesa, Santa Claus, lahat na ng San, nasan? Okay? Susan? Parang bumaliktad na. Dapat pala pangalan mo, Sansu. Uy. Di ba parang sa Mortal Kombat? So mga minamahal, makita po natin, may mga mensahe po na pinararating sa atin. Amen ba? Come on. May power bawat anak ng Diyos. May power ang bawat anak ng Diyos. Sino sasalubong kay Lord Jesus? Sino yung mga makakatatanggapin? Sino yung mga sasalubong? Yung mga sumisindi, umaapoy, umiilaw, yung lampara. Tama po ba? Bakit kaya may ilaw? Ba't may apoy? That's energy, man. That's energy. Kung may kandila po kayo, subukan niyo pong laruin yung apoy. Kaya niyo ba? Hindi. Ay, ouch. Di ba? Ang kakapaso. Yung maliit na apoy na yon, kahit anong laki ng building, Fire Prevention Month. March. Tama po ba? Maliit lang yung apoy, but it can set up the whole structure. In fire. You don't need big fire to start a fire. You just need a tiny spark. Di ba mga minamahal? So that's energy. Bawat anak ng Diyos ay may power. Come on. Paano ko nalaman na ako'y anak ng Diyos? Because of the Spirit of God. Okay, madadalas yung pindot mo ng computer. At tinanggap ko si Lord Jesus. Okay, nando na. Pinapasok ko si Lord Jesus. Yes, nando na. Hindi siya pumasok sa atin physically, but the Spirit of Christ is within us. It's not the physical Jesus na tinanggap natin. It is the Spirit. The Spirit of the Son, the Spirit of sonship, the Spirit of adoption. Mga minamahal. And when you say Jesus, that Spirit, ano ba mas malakas? The physical Jesus or the Spirit of Jesus? Some people are sana makita na natin si Jesus, no? Sana makita ko yung kanyang nail prints. Sana makita ko yung mukha niya. Sana makita ko yung sugat niya sa tagiliran. Sana mayakap ko siya. We're talking of the physical Jesus. That's the physical description ni Jesus Christ. And so many people are hugging, touching, holding, pressing, pushing. Tama po ba? Pero only one woman was able to touch the Spirit of Jesus. And sabi ni Jesus, who touched me? Ha? Sabi ni Peter, what? Sabi niya, ano daw? Who touched me? Kanina pa tayo naglalakad, Lord. Siksikan. Nag-i-stampede na nga. Di ba? Tapos tatanungin mo, who touched you? What kind of question is that? I know somebody touched me. So, lahat ng mga nakapaligid doon, kami ba, Lord? Kami ba? Hindi. May nakahipo sa akin. May nakahipo sa akin. Paano niya nasabi na may nakahipo sa akin? Ha? Who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitude strong and press you. And you say, who touched me? Because they were only touching the physical of Jesus. That's just made of flesh. It's made of blood. It's made of skin and muscles, mga minamahal. Pero sabi ni Lord Jesus, itong binasihan niya, meron nakahipo sa totoong ako.
Ano yun? Jesus said, somebody touch me! Somebody touch me! Sabi ni Jesus. I'm not talking about those holding and para bang pressing and para bang iniipit ako, niyayakap na ako. Hindi! No, not that one. I know may humipo sa akin. Hello, are you with me? Dahil ang binasihan niya, for I perceive, naramdaman ko, may naramdaman ako, power going out from me. Ma'am, karamihan pala doon tao. Karamihan ng mga nakadikit kay Christ at sumusunod, puro tao. Pero may isang linta. Alam niyo yung linta? English, leech. Pagka lumakad po kayo sa mga creek or sa rice field sometimes or brook or ilog, hindi, mamalayan nyo na lang na mayroon parang dumikit. Once na nakadikit po yan, ang hirap tanggalin. Tumataba yan pag pinatagal mo, di ba? Brother, may experience ka na ba nito? Oo, kasi pag kabataan sa Cotabato, pag lumakad ka sa mga ganyan, nakasubok po ako pag tumatawid sa creek. Ang problema, hindi mo mamalayan na may dumikit na pala sa yung ganyan. Makita mo yung dumikit kasi tumataba siya. Ba't siya lumalaki? Ba't siya tumataba? Kasi humihigop ng dugo. Masarap pala magdala ng linta, no? Ha? Hindi, lalo na sa maahas na lugar. Pag nakagat ka ng ahas, talian mo, lagyan mo ng linta. So, sino ang patay? Yung linta. Kaya higupin niya eh. Humihigop po siya. Yun po yung leech. Sabi ni Christ, meron kasing naramdaman ko, lumabas yung power ko eh. Oh, di ba? Hello? How do you touch Jesus spiritually? Alam niyo, pwede po tayong gumawa ng human size image ni Jesus dito. O, depende na naman yan. Teka, sandali. Di ba, idolatry yan? Sasabihin naman ng mga hardcore Bible-believing Christians, bawal yan! Idolatry yan! Okay. O, hanap naman tayo ng physical Jesus. Hanapin natin lahat. Ganyan. Yung mga, kaya nga nagkaroon ng Santa Cruzan. Alam niyo ba yung istorya ng Santa Cruz? May Santa Cruzan din ba dito sa Mindanao? Alam niyo ba yung Santa Cruzan? Ginagawa pag Mayo. Di ba? Di ba? During the flowers of May, Flores de Mayo. So, manotice ninyo, sino ang bida sa Santa Cruzan? Puro reyna yun. May reyna imperatrice. Puro reyna, di ba? Pero ngayon nakakalungkot. Bakit to? Talagang, sorry for the word, patawarin niyo po, binastos na po ng marami ngayon na Santa Cruzan, ha? Alam mo yung sabihin ng Santa Cruzan? Holy Cross. The Feast of the Holy Cross. Santa means Holy Cruz. Ngayon ang mga pumaparada na sa Santa Cruzan, hindi na po mga reyna. Mga sirena. Pinayaga, hindi man lahat ng simbahan, pero pag ang simbahan, yung nagpapatakbo, yung ang tawag diyan, parish priest, yung mababa, di ba? O mataas-taas pa, monsignor, depende, ganyan. Pero yun, parish priest. Kung yung parish priest medyo wala ding hilig sa na ipayagan niya na, sige, parada din kayo. Okay, pare-pareho na tayo dito kanangkuman. Palda, anak-anak. So, hindi, sa Luzon, nakaka-incidents lang, nag-away din. Hindi naman Christians ang kalaban, mag-away din yung Catholic sa Catholic kasi may mga Catholic na ayaw nila yon kasi parang perverted version. Pero bakit nga ba may pesta ng Santa Cruzan? Bakit may mga reyna? Simple lang po, yung nanay ni Constantine the Great, o FYI, yung nanay ni Constantine the Great, ang unang-una kaya naging Christian, bago si Constantine. Talaga, pastor? Ang pangalan ay Elena. Kaya ang bida sa Santa Cruzan na ay si Reyna Helena. Bakit ho? Dahil ang ginawa ni Queen Helen o ni Imperatrice, nagpunta po siya sa Jerusalem at hinanap niyang mabuti yung cross na pinagpakuan ni Jesus Christ.
Gusto niya malaman kung totoo na talagang napako si Jesus Christ. Ito, hindi niya alam, no? Sino may alam, storya? Hindi ko na ikikwento. Gusto niya ikwento ko pa rin? History na po to. History. So, nagpunta po doon. Habang yung kanyang anak ay nakikigera, gera, yung nanay naman pumunta doon sa Jerusalem. At gustong malaman kung totoo nga na napako si Jesucristo. Katulad din sinasabi ng mga Christian sa Rome, na napako nga yung Jesus of Nazareth. At mga minamahal, halos mag-give up na. And to take note, isang dahilan din kung bakit tinahanap ni Reyna Elena yung krus ay dahil meron din po siyang malalang sakit. Ayan ang story, oh. Ayan, oh. Ay, beauty pageant naman to. Ngayon, gusto nila yung Santa Cruzan para maging beauty pageant. Pero noon, kaya hinanap yan dahil hindi sila pa magpa-beauty. Gusto nilang gumaling sa sakit. Ayun. One of the most colorful aspects of this festival, the pageant depicts the finding of the true cross by Queen Helena, mother of Constantine the Great. So, tama yung history ko. Okay, magkano kaya grade ko doon? Then, ano nangyari? Pagdating niya sa Jerusalem, when about to give up, meron po sila nakita na isang place, an old Roman garrison, tinabunan po ng lupa. If not lupa, nilagay sa cave. There were 3 crosses na halos nagde-deteriorate na yung wood. Ayan, ano po? 3 cross. So sabi, could this be the cross of Christ? 3. Okay, alam niyo po ginawa. Alin natin malaman kung totoo? Yan na. Pinakuha po nila yata ang isang namamatay, naghihingalong babae na talagang sick unto death. At nilagay sa isang cross, hindi gumaling. Nilagay sa isang cross, hindi na naman gumaling. Nung tumama sa tamang cross, biglang gumaling yung babae. Hindi ko alam kung para Indiana Jones nito. Gusto niyo pa bang hanapin yung cross na yun? That's the physical. They want to look for the physical ni Christ. Yung bangka na sinakyan, yung krus na pinagpakuan, at saka yung ininuman na cup. Ay naku po, 2024, ang laking budget ang kakailanganin mo, baka tapos na yung buhay natin, hindi pa natin nakita yung mga bagay na yon. But good news. Bakit to? You don't really need the physical Jesus. What we need is to touch the Spirit of Jesus. So, wala akong pambiyahe sa Israel. Yung iba talagang hindi po masama pumunta sa Israel. Pero alam niyo po, kung pupunta ka sa Israel ngayon, dapat ang budget mo sa board, lodging, and ticket pa lang sa buong tour, hindi bababa ng 150,000 per head. Wala, kung 100,000, you won't make it. At least 150 to 200. Ilan kayo kung bibiyahe kayo? Ewan ko, kung sobra-sobra, pwede. Tama po. Pero ito po, how do you touch Jesus? Mga minamahal, by praying to the physical? No. Anong ginawa ng babae? Check. Jesus of Nazareth, Son of David! Ang dami mga kwenta. Kawawa naman si Lord Jesus Christ, no? Bakit ko po nasabing kawawa? Hindi kaya halos nauhubaran na ito? Sa dami ng mga tao na, Lord! Yung mga, I can imagine ng mga disciples, ayaw! Di ba? Kaya pala kailangan ng mga body ng 12 disciples, Okay, now, when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling. No, she didn't, hindi pa to. Ito, end result na to End result na yan Ito na lang. A woman having a flow of blood, hemorrhage. Siguro, sino nga yung mga nag-nursing dito? Mga nag-nursing? Si Bembem, saka si Eliza. There's a royal blood disease. Very rare. Anong tawag dun sa sakit na yon? Na hindi nagko-coagulate yung blood. Tinatawag po ito na royal blood disease. Ang tawag po sa case na ito ay, sa mga dengue, ganun din pag nasira yung platelet mo, di ba? Pag malalang ka masyado, hemoglobin kasi. Pero ang tawag dito sa disease na ito, 12 years, hindi po to dengue dahil 12 years. I'm not a doctor, pero yung mga nasa medical, hemophilia. Sino nagsabing hemophilia?
May nadinig ako, may nagsabing hemophilia? Yes. Ang hemophilia po, pag nasugat, hindi nagsasara. Tuloy-tuloy. Bleeding. Hemophilia, yan, royal disease. So, ayun, no. Pagka meron ka niyan, grabe ang bleeding. Hemorrhagic. Mga minamahal, no? Kasi hindi siya mag-coagulate. So, very rare, but meron. So, you can imagine that this woman, this lady here, ay hindi po ito pobre. Praise the Lord. Ito ba yung, Pastor Billy Jr., ito ba yon, ha? Buti pa si Brother Billy, bumata na. Alam mo, natutuwa naman ako, lapitin ako ng mga bata ngayon. Yung mama ko bumabata, di ba? Tapos kanilapitan ako ng bata din. Alam niyo, pag lapitin ka daw ng bata, high vibrational person ka. Ooh. Now, a woman having a flow of blood there, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any. That's not a good story. Tama po? Hindi magandang istorya na marami kang pera, pero yung pera mo nauuwi sa medication. Tama po? Kadalasan lang naman, mas madalas na yung mga matitinding sakit, yung mamahaling sakit, salamat na lang mabait si Lord, no? Hindi niya gustong magkasakit ang tao, pero kadalasan na mamahaling sakit, nandun din sa mga mayayamang tao. Bakit po? Sabi na iba, kasi masasarap ang kinakain palagi. Yan. Hindi, simple lang. Meron silang pang-maintenance. Di ba? Meron silang pangpagamot. Kung yung mamahaling sakit, mapunta sa mga medyo wala, laman ka ng Red Cross, saka ng mga charity. Tama po ba? Medyo mahirap, ano ho? Okay. Nandiyan pa po ba kayo? Ano to? Church natin. Gusto niyo maging mayaman o maging... Alam niyo, may tumawag na nga sa church natin. Church ng mga pobre daw to. Oh, praise the Lord. Hindi nakababanggit, blind item, ha? Oh, blind item. Sabi niya, diyan ka pa rin ba sa church ng mga pobre? Oh, kasi yung church nila, puro daw nakaparking mga mamahaling sasakyan. Mga minamahal, hindi naman tayo papasok sa langit dala yung ating Pajero at saka ating Montero. Ho, mga minamahal, wala po tayong ipaparking na 4x4 sa langit. Ang ipaparking dapat dun yung kalag. Okay? So, hindi ako naghahanap ng church na maraming sasakyan. Ang hinahanap ko yung church na may Jesus Christ. At may mga Christians na ang asal katulad ni Jesus Christ. Kasi yung problema po, nag-share nga ako sa mga pastor kahapon, by phone, problema natin sa Christianity, maraming Christians, oo, maraming Christians. May simbahan, yes, pagalingan pa nga ng fellowship. May mga ministries, yes din. May mga doktrina, yes din. Pero hindi lahat yun ang babasihan. May church ka ba? Hindi. Maganda ba yung doktrina mo? Hindi. May ministry ka ba? Hindi. Ang babasihan, how many sa Christians na yan, katulad ang ugali ni Jesus Christ. Yun ang babasihan. Hindi naman makukuha yan 1 year. It takes a while. May growth. But somehow, kailangan we have to be like Jesus Christ. Amen po? Amen ba? Okay na lang. Happy ako na church ng mga pobre. Dalawa lang naman. Church ng pobre or church ng mata pobre. San ka? Dito na ako sa pobre kaysa sa mata pobre. Di ba? Praise the Lord. Okay lang. Wala problema. Anyways, maraming salamat sa building pan, ha? Yung building pan po natin tumataas na. Glory to God. Oh, yun. So, mamaya pag-uusapan namin kung ano mga gagawin dyan. So, malapit na po matapos to. Kingdom means power. You know. Everybody say, I'm a son of God. Come on. I'm a child of God. Bakit? Because you have the spirit of His Son. Sister Faith, pacheck nga. Romans 8. Pag wala daw tayong espiritu ng Diyos, hindi tayo sa Kanya. Ha? You know, as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Meron pa. Yan, tama yan. These are the sons of God. Sila ay nililid ng Espiritu ng Diyos. Anyone or any man who does not have
the Spirit, is in the same chapter, I guess, I believe. Sino man na tao na wala ang Espiritu ni Jesus sa kanya, he is none of His. Hindi siya pag-aari. But you are not in the flesh. Yan, no? Nakita po natin? Okay, 1, 2, 3. Basa, sabay-sabay. 1, 2, go! Yun. Kaninong spirit ang kay God? Ang espiritu ng Diyos ay espiritu ni Kristo. The Spirit of God is the Spirit of Christ. Ngayon, mga minamahal. So you have the Spirit of Christ. Nandyan ang Diyos sa inyo. Nandyan. Amen? Do not look for the kingdom outside. Sabi ni Christ, huwag kang pumunta kung saan-saan. The kingdom of God is nowhere there. The kingdom of God is within you. Because you have the Spirit dwelling in you. And what is the Spirit and the kingdom of God? Either we're talking of Jesus Christ, either we're talking of the Word of God, either we're talking of mga minamahal, kingdom, Jesus, and the Holy Spirit. It's all is spelled in one word. Ano yung common denominator ng kingdom of God? Spirit of God. At si Jesus Christ. Yan. What's the common word? Ng equation ng tatlo. Kingdom of God is equals to, Jesus Christ is equals to, Spirit of God is equals to, power. It's only one word. Power. You have Jesus, you have the power of God in you. You have the Spirit of God, you have the power of God in you. You have the kingdom of God, you have the power of God in you. It's not on the outside, it's within. Amen? Okay, dito ko po pansamantala i-close to dahil medyo naka 1 hour na ba ako nagpre-preach? The beginning of the gospel of Jesus Christ. I-sum up ko lang kasi wala akong masyadong nabasa dun sa Mark kasi naghahabol po ako sa oras. Napakabilis ng oras ngayon. Napansin niyo, napakabilis ng oras ngayon. Sobrang bilis talaga ng oras ngayon. Ang dami ko pang sinulat sa 2024, mag-i-April na. My God. Wala pa yata ako nasimulan. Last quarter ng 2023, ganito sa 2024. Ngayon, March na 10. Oh, malaya natin, ano na naman? Ano na susunod? Di ba? Merry Christmas na naman, ako po. Bilis lang ng panahon ngayon. The beginning, ano ba ang istorya dito? Can I ask for 5 minutes? The first part ng Mark 1, the beginning of the gospel begins with John the Baptist. Check mo nga, Pete. Scan. Verse 2. Verse 3. Check it lang natin. 3 seconds scan per verse. 1, 2, 3. And it is written, I send my messenger next to prepare the way, the voice of the one there. And then, John came baptizing there. Ang minamahal. Nako, nakita po ninyo. So, kung babasahin niyo po yung Mark, ang unang bahagi o malaking bahagi ng Mark ay John the Baptist. John the Baptist. Sino si John the Baptist? Dito ko po i-close sa 5 minutes na iniram ko sa inyo. Sa Malakay, nagsabi si Christ, o si God the Father, bago dumating yung Messiah, ipapadala kong mauna si Elijah. Yun, nakalagay po ninyo, ha? Kasi itong the voice crying in the wilderness is in Isaiah. Okay? Ito pala, meron din ito. Behold, I send my messenger, he will prepare the way before me. Nasa Malakay ba? Meron din sa Isaiah. Pero ito, Malakay talaga eh. Behold, I send my messenger, he will prepare the way before me. The Lord whom you seek will suddenly, naku po, natignan niyo po, di ba? How many are desiring for the coming of Christ ngayong last days? Marami na ang nagpre-pray, dumating ka naman na Lord. Please, Maranatha, come quickly, Lord. Oh, nakita niyo po, 2 Old Testament ang nagsabi na hindi siya basta-basta darating na walang nagpre-prepare.
ng kanyang daraanan. So sa Isaiah, the voice of one crying in the wilderness, prepare. Saan sumisigaw yung voice? There's a voice. Where? In the wilderness. Ano yung meron sa wilderness? Wilderness is a type ng panahon na tuyo, taghirap, wala na there, but poisonous snakes, at saka mga wild beasts, walang makain, kulang ang tubig, at alam niyo po, that's all one word, wilderness. Tayo po ngayon ay, ang earth, ang mundo ngayon ay nasa wilderness season. True or false? Nasa wilderness ba ang planet Earth ngayon? Yes. Ang daming mababangis na tao. Hindi nung una, sa wilderness, mababangis na hayop eh. Dati, ahas lang. Dati, ano to? Scorpion. Yung scorpion, tumutusok yung likuran, di ba? Tapos yung ahas, nandyan yan sa wilderness. Sometimes, buwinas-buwinasin ka. Kung ayaw mo yung mga maliliit, may mas malaki pa. Wow! Oh, sino yun? Si Simba. Mga minamahal. Pag nandun ka sa parting Africa, ako po, or kahit sa Judean wilderness, maraming mga leon po dyan. Lions, wolves, you're exposed to danger. Wilderness is not a very good place, but there's a voice in the wilderness. Preparing the way of the Lord. Saan pala sasagasa? Saan dadaan si Lord? Pag alam niyo ba, pagbalik ni Christ, ang pagbalik niya po ay hindi lang manalubong, kundi ubusin muna lahat ng kalaban ng Diyos. When Christ comes, He comes as a warrior Messiah. He will get rid of all the enemies of God. So saan po yun? Sa wilderness. Lahat ng kalaban ni Jesus ay nasa wilderness. When Jesus received the Holy Spirit, He was led by the Spirit to go to the wilderness to have a face-to-face duel with the King of Darkness himself. Tama po ba? So nandun sa wilderness, sabi ni Jesus, pag ako'y nagpalayas ng demonyo, saan pupunta ang demonyong ito? Into the wilderness. At makakakita pa siya ng mga kapwa niyang demonyong mas malalakas doon. Diba? So the wilderness is not a nice place. But there's a voice in the wilderness. Sino kaya yung voice na yon? The Elijah Company. Kilala niyo kung sino yung Elijah Company po? Close na ha, close na. Prophetic. Hindi lahat prophetic, tama po ba? Lahat ba propeta? Wish ko lang sana all. Hindi tayo lahat propeta. Mas kilala si Elijah lagi, prophet. No. Si James, hindi siya masyadong hinighlight yung pagka-propeta ni Elijah. Kung bakit siya prophet of fire, kung bakit siya mighty man of God, kung bakit siya revivalist, kung bakit siya kaya magsara at magbukas ng langit, pwede siyang humingi ng apoy or tubig sa langit, at kaya niyang harapin lahat ng mga maling priests or prophets of Baal. Simple lang po. Lahat ng power ni Elijah nasa isang word. Elijah is a man of prayer. Amen. Forget the prophet of fire. Forget the revivalist, mga minamahal. Forget the kana. Sinabi ni James, Elijah is a man of prayer. And the prayer of a righteous man is very effective. You can pray na masara ng langit, or you can pray na magbukas ang langit. So, si Elijah ay may power na mag-cause ng El Nino, at si Elijah ay may power din na magtawag ng La Nina. So, ano ang sinabi ng Pag-asa? Saka ng mga Weather Bureau. So, yung mga tao ngayon, no, talagang pang-close na po. Ayoko pa na i-close, pero gusto ko na i-close. Ano ba yun? Sabi niya, hindi, mga satellite. Wala pa pong satellite, no? Prayer lang. Prayer does wonders. So, may Elijah Company. Yung mga effective na evangelist, hindi dahil magagaling sa Bible.
Because they are prayerful ones. Yung mga effective na prophets, bakit magagaling na mga propeta? Because they are prayerful ones. Bakit ang daming milagro ng taong yan? Because that person siguro kung mag-pray, nakababad sa presensya. So you don't really need mga minamahal ng outward credentials as long na sip-sip ka sa Diyos. So may gamit pala ang word na sip-sip dahil yun ang ginagawa ng linta. And you can touch Jesus by praying in the Spirit. Amen po. So pansamantala ko po munang, yan James 5:16, basa po lahat-lahat. What is our verse for the month of March? James 5:16. Go. Yan, buong buwan ng March, yan po ang ating verse. The effective, fervent prayer of a righteous man availeth much. So may power ang prayer. Yung mga gusto ma-discover yung power, let's begin with prayer. Kahit hindi masyadong labas, kahit hindi masyadong gala, laag, lakaw, mga minamahal, kahit hindi masyadong presence mo sa simbahan at sa public, basta lagi ka nakababad sa prayer, power yan. Diyan nagsisimula lahat. Amen po? So Elijah Company, pray. Yung gustong umarap sa rapture, pray. Amen? Tayo na po tayong lahat. Thank you, Father. Maraming salamat, Lord. Sino ang gusto ng susunod na overnight prayer ay Huwebes o Biyernes? Sino ang in favor ng Biyernes? Taas ang kamay. Overnight prayer, Biyernes. Okay? Friday. Meron po tayo. Kailan, Pastor Rick? Last Friday. Alam niyo po ba? Good news. Last Friday. Pwede na kayo maka-join lahat unless na nagbakasyon kayo. Dahil ang Friday this March ay Good Friday. Walang barbecue dyan sa baba. Walang ingay dyan sa plaza kay Biyernes Santo. So naatay pabasa dire. Ay, pabasa. Meron pong dasal, ampo dito. Friday. Oh. Pero, Pastor, ang problema, ang sasakyan. Tama ba? Magpalista na po kayo para malaman namin kung saan kayo. At kung talagang aaten, sabihan natin kung sino yung may sasakyan doon sa distrito na yon na dalhin po kayo dito. Amen? Ganun na lang, ha? Kung merong mga taga-Puentes walang masakyan, aalamin natin kung sinong hihipuin ni Lord para kumuha ng mga taga-Puentes. Kung may mga taga-Luwinab, tatanong natin kung sino yung may sasakyan sa Luwinab. Yung poblasyon, kailangan niyo pa ba ng sasakyan? Maliban kung pilay ka, mga minamahal. Okay? So may overnight prayer po ng Biyernes Santo. May makakain? Yes po. Sisiguraduhin po namin na may makakain po kayo hanggang almusal. Ayan na. Pamula hating gabi hanggang almusal. Sige, manalangin na po tayo. Taas niyo po inyong mga kamay. Kung may mga prayer request po kayo, hindi ko po alam kung ano po yung mga needs. Hindi ko po alam kung ano yung mga gusto nyong hingin kay Lord. Pero, nandito si Kristo ngayon. Nandito si Lord ngayon. Saan, Pastor? Saan dito? Sa loob ng bawat isa. You can say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. There will be a great experience po. An experience you've never experienced before dun sa word na salvation na natanggap nyo kay Lord. There will be healings. Father in heaven, maraming salamat because nadinig lang namin yung word na salvation in English. Nadinig namin na this is called a great salvation. How shall we escape if we neglect so great salvation given us? So tinawag niyo po yung salvation namin na great because the salvation namin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang salvation namin ay may forgiveness of sins, liberty and freedom from sin and from the condemnation at sa mga stings of sin. At sinabi nga po ninyo, ang isang sting doon ay yung kapahamakan, even death. Thank you for preserving our lives.
Thank you, Lord, ngayong umagang ito na lahat ay, Lord, as they meditate and contemplate, Panginoon, doon sa word na salvation is spelled in the name Jesus, there's power, there's authority, there's favor, there's the door, there's the way, there's the answer, there's the key, there's this provision and the source. Wala na po kaming hihingin pa. Lahat na kay Jesus na. Kay Lord Jesus Christ. So, Ama, I pray na ngayong buwan ng spring, lahat ng mga namatay sa buhay namin nung panahon ng winter, nalamig, natabunan ng yelo, ngayon po is a season of new things. Sisibol. May mga lalabas at sisibol na mga bagong dahon. Lord, may mga bagong doors kang binubuksan. May mga, Lord, amazing dahil sa season of spring, makikita namin yung mga namatay na puno ay may lumalabas na bagong fresh green leaves. So this is a sign of life. It's a sign of abundance. It's a sign of provision. Lalabas ang mga bagong provision. Lalabas ang bagong pag-asa. Lalabas ang bagong kasariwaan. Lalabas ang bagong kalakasan. Lalabas, Lord, this season, let there be spring sa buhay ng inyong mga anak ngayong panahon na to, God. Amazing din, dahil sa season of spring, sineselebrate ng mga elect ang Passover, where all pestilences will pass over us. So Lord, tama na, tapos na. Pag sinabi namin, pass, tapos na, tapos na, tapos na. Lahat ng mga masasamang mangyayari sa lupa, it will just pass over us. Thank you, Lord, for the blood. Thank you, Lord, na magme-meditate ang mga anak ninyo hindi sa problema. Turuan nyo kami na hindi po yung mga problema ang i-meditate, hindi yung mga trouble ang i-meditate, hindi yung mga negative ang i-meditate. Tulungan nyo po kami na makita ang new season of hope and the freshness and the abundance of this God-ordained season. Let there be spring festival sa buhay ng inyong mga anak ngayon. In the matchless name of Jesus Christ the Lord. Amen and amen. Receive your blessings. Receive your blessings. Receive your blessings. Be seated in... communion pala. Communion. March nga pala kasi. No? Ay Passover nga. Sige. Munti ko na ma-Passover yung communion. Ano? Sige, nasan yung mga... Maupo muna kayo siguro. Praise the Lord. Praise God. At yan nga eh. Alam niyo po, ang unang-unang religious festival sa spring ay ang Passover. It's bread and wine. And this speaks liberty. Ang unang-unang naka-experience ng Passover ay ang mga Hebrew children sa Egypt. Ang ibig sabihin, piyesta na kayo ngayong ating gabi, nakita nila ang dami, 10 plagues, 10 mga salot bumagsak sa Egypt. Death everywhere. Ang daming salot na dumating. Pero, hindi sila na Amen po. And sometimes gusto na natin escape. Tama po ba? Pastor, bagaman hindi ako nagiging biktima, pero naapektuhan pa rin ako kasi nandun pa rin ako sa nakikita ko pa rin. Pero nung gabi ng Passover, na nandun yung matindi yung death, sabi ni Lord, sige, mag-Passover kayo ngayon dahil tomorrow, malaya na kayo sa lahat ng yan. So Passover speaks of pinapalaya na tayo ni Lord. So kung may mga problema, pinapalaya na tayo ni Lord. Amen. Sige po, pakipas na lang mga sisters. Ayan. Ayan. So anong kakantayin natin? Di syempre, the cross. Ito yung totoong Passover. Jesus Christ is our Passover. Amen? Sige. At the cross. Salamat, Lord. Salamat, Lord. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart
rolled away. Salamat, Lord Jesus Christ. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Tayo po ulit tayo, okay lang ba? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Lord, Passover, Jesus the Liberator. There, Jesus the Deliverer. If the Son will set you free, you will be free indeed. Salamat, Lord. And now I am happy. Oh, salamat, Lord. Palalayain niyo yung mga anak ninyo, Lord. And know the blood of Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus that washes white as snow. Stop muna tayo pansamantala doon, mga minamahal. For a few moments, let's pause for a few moments and contemplate deeply. Sipin po natin sa loob natin, ano yung nangyari sa Israel sa Passover night at ano ang nangyari sa Golgotha. It's parallel. God protects us from all the evils and the plagues and the pestilences of this world. By the blood of the Lamb, death and judgment will pass over us. It even dates all the way to Mount Moriah. Mount Moriah, Goshen, Mount Golgotha. It's a straight line. But Father, we have the wood. We have the altar. Where is the sacrifice? And Abraham answered, the Lord will provide for Himself a sacrifice. Ang Panginoon ang magpo-provide ng sacrifice para mabuksan ang covenant. That's Abraham. A lamb was slain so that the blood can be applied sa doorposts, marking their freedom from death and their exodus from Egypt. Tomorrow will be a new day. Ulitin ko po, sabi ni Prophet Moses, tonight is the night of the Passover, where we eat the unleavened bread and drink of the vine, the fruit of the vine, and the blood applied on our doorposts. This marks the end ng ating pagiging slaves dito. For tomorrow will come the light of freedom. Tomorrow we leave Egypt. And Jesus Christ, mga minamahal, the Passover Lamb, when crucified, yun din ang sinigaw niya, it is finished. He has come to set us free. So anuman po yung mga bagay na gusto nyo makalaya, now is the time you thank God for it. Now is the time you, mga minamahal, kita ay i-celebrate na maging malaya tayo sa pagkakautang, malaya sa sakit, malaya sa kasalanan, malaya sa mga hadlok, sa mga kinakatakutan natin, malaya sa anumang mga bagay na gumugulo sa inyo. Pinalalaya na po tayo ni Jesus Christ. Nung gabi na ang Panginoong Jesucristo ay binitray ni Judas Iscariot, Jesus the Master, the Lord, He took bread and break it, and He said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do eat this in remembrance of me. Ngayon po, mas powerful ito kaysa sa anumang mga Old Testament blessings, because Old Testament blessings are types and shadows. Jesus Christ dala ang heavenly blessing. Let's all partake of the New Testament bread, shall we? Salamat, Lord. Let there be healing. Healing of memory,
healing of the soul, healing of the flesh, healing of the bodies, healing of relationships, healing, healing, healing. Salamat. Salamat, Lord. Also, after the same manner, Yeshua Mashiach, Jesus Christ the Lord, took the cup, and when they had supped, blessing the cup, said, "This is the cup of the New Testament in my blood. Do drink this in remembrance of me." Sabi ni Apostle Paul, we celebrate this in commemoration and celebration of what transpired in the life of Christ. Every time we do this gesture or practice this gesture of faith, we express, we proclaim, Christ died, He rose from the dead, ascended into heaven, seated at the right hand of the Most High, and is coming soon for us. Let's all drink of the New Testament cup. Thank you, Lord Jesus. Be seated in the Lord's presence, mga minamahal. Thank you for celebrating the Lord's Supper with us this morning, the communion. You may be seated.